Sa oras na ito, papasok tayong muli sa pag-aaral sa banal na kasulatan. At ang pag-aaralan natin ngayon ay mula sa aklat ni Pedro. Sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, mula sa versikulo 20, 21 at 22. At ganito ang mababasa dito. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. 21. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila na hindi nakaalam ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kaniyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. Ngayon, balikan natin at unawain natin ang mga tekstong ito. Kanino ba niya sinasabi ito? O maunawaan natin kung kanino niya sinasabi. Balikan natin. Ito ay paukol sa mga tao na ito, no? Sila. Sapagkat kung pagkatapos na sila, no? Sila. May tinutukoy sila. May tinutukoy na sila. Sino ba itong sila na ito? Makatakas sa karumihan ng sanlibutan. Ano ang karumihan ng sanlibutan? So, lahat ng uri ng kasalanan. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito na sila, yung mga nakinig, nag-aral ng Ebanghelyo, naunawaan nila ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang panawagan, ang kanyang pagliligtas. Naunawaan nila at tinanggap nila. At nung tinanggap nila, nakatakas na sila sa karumihan ng sanlibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So, nung makilala nila, nakatakas sila, umanib sila sa bayan ng Diyos o sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Naging kaanib sila. Naging miyembro sila. At nalasap nila ang magandang pakikipamayan sa bayan ng Diyos. Ngunit, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig, ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Binabalikan niya, pag muli silang nadaig ito, yung sila na nakatakas dito sa karumihan ng sanlibutan, muli silang nadaig. Muli silang nadaig. No, napasabit sa mga ito at nadaig. Ibig sabihin, bago nila nadinig ang Ebanghelyo, bago sila nakinig ng Ebanghelyo, at bago sila nakaunawa, at bago sila tumanggap, ang kalagayan nila noon ay ito, karumihan ng sanlibutan. Ang karumihan ng sanlibutan ay lahat ng uri ng kasalanan. Ngayon, nakatakas sila dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit, kung sila ay madaig muli at manumbalik sa kanilang gawi, no, ang sabi niya, ang huling kalagayan nila. So, yun sila, no, yung naliwanagan, nakaunawa. Pag sila muli, no, ay nadaig, sabi niya,
ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Okay, 21. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila. Ibinabalik niya dito sa sila. Mas mabuti sana sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran. Nalaman nila ito, daan ng katwiran. Ito. No? Kaysa pagkatapos na malaman ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Ito ngayon ang masama. Itong banal na utos na ito yung puso ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sila, dahil sa utos, banal na utos, nalaman nila na sila'y makasalanan, sila'y mapagsalansang. Marahil, magnanakaw, mga ngalon niya, mga sinungaling, at kung ano-ano pa, mamamatay tao, at kung ano-ano pang mga kasalanan sila noon. Ngunit, nung malaman nila ang katotohanan, umanib sila. Subalit, kung muli silang masabit muli, tatalikuran nila ito. Tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So, ito yung napakahalaga. Dahil, kahit sinong tao na nagsasabi na siya ay sumasampalataya, na siya ay sumasamba sa Panginoon, anumang paninikluhod niya, pag ito ay tinalikuran niya, no? Ang mangyayari sa kanya ito, verse 22, nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka. Napakadiri ito, no? At ang babaeng baboy na nahugasan na ay sa paglulubalob sa putik. Napakarumi, napakasama ang katulad ng isang tao na nakaalam, then tinanggap, no? Tinanggap niya, naging kaanib siya, na naranasan niya ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ngunit tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So dito sa mga tekstong ito, nagpapatunay na ang pananampalataya kapag nawala itong banal na utos na ito. Ang kaniyang kahihinatnan ay kasasadlakan. Ito, nagbabalik muli ang aso sa kaniyang sariling suka. Dahil ito ang buhay ng pananampalataya. Ito ang nagbibigay ng kabanalan ng pananampalataya. Dahil banal na utos ito. Ito yung napakahalaga sa pananampalataya. At sila na nakaalam, ngunit humiwalay, mga kaawa-awa ang kanilang sasapitin. Pagkat dito, wala nang mahirap nang ibalik ito or talagang hindi na may babalik ito kasi nagbabalik siya. Ibig sabihin, inayawan na niya ang Panginoong Hesukristo. Humiwalay na sa ating Panginoong Hesukristo. Tumalikod na sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, wala na siyang relasyon. Hindi na rin niya gustong alalahanin, hindi na rin niya ayaw na rin niya ang pasakop sa kanya. Ayaw na rin niya na pakialaman siya ng ating Panginoong Hesus. At sila naman, ayaw na rin nila na pakialaman ang ating Panginoong Hesukristo. So, ang aral natin na ito ay isang napakagandang aral. Nawa ay inyong maunawaan at inyong palawakin ang inyong kaisipan dito sapagkat huwag ninyong kakalimutan na ang nagpapabanal sa pananampalataya ay ang banal na utos. At ang nagpapatibay ng pananampalataya ay ang banal na utos. At ang nagpapatibay ng relasyon ng sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay ang banal na utos. Kapag nawala ito,
manunumbalik siya dito. Nawa ay pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesus, at nawa ay bigyan tayo ng sapat na karunungan upang unawain natin ang mga bagay na ito. Manalangin tayo. Ama namin na nasa langit ka, maraming salamat Panginoon sa iyong pagpapaliwanag sa tatlong tekstong ito kung ano po ang ibig kahulugan. Salamat Panginoon at ipinaunawa mo. Nawa Panginoon ay bigyan mo pa kami ng mas malawak pang kaalaman at mas malalim pa na pangunawa sa mga tekstong ito upang huwag kaming mahulog sa pandaraya ng kaaway. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, hiningin na namin ito. Amen.